Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Republic Act No. 11976, 11,976, or Ease of Paying Taxes Act, where the taxpayers can now pay taxes at any BIR offices in the country without civil penalties. Ang paghahain ng mga tax return at pagbabayad ng buwis ay maaari na ngayong gawin saan man sa bansa, bukod sa lokalidad kung saan nakarehistro ang negosyo o kung saan naninirahan ang isang individual, nang walang mga parusang sibil. Sa ilalim ng Republic Act No. 11,976 o Ease of Paying Taxes Act, na higit na nag-aalis ng opsyon sa paghahain ng tax return at pagbabayad ng buwis sa tanggapan ng treasurer ng lungsod o munisipyo na may jurisdiction sa nagbabayad ng buwis. Dati, ang lugar o venue ng pag-file at pagbabayad ay kung saan nakarehistro ang negosyo. Sa dali ng pagbabayad ng buwis, ang pagbabayad ay maaaring ginawa sa alinmang awtorisadong ahente ng bangko. Binanggit din sa bagong batas ang pagtanggal sa mga parusang sibil, na dati nang ipinataw kapag ang mga nagbabayad ng buwis ay naghain ng mga pagbabalik at nagbabayad ng buwis sa mga lugar sa labas ng tanggapan ng BIR na may jurisdiction sa kanila. Ang Ease of Paying Taxes Act ay nagsususog sa ilang mga seksyon ng National Internal Revenue Code, NIRC, of 1997 at nagpapakilala ng mga partikular na probisyon na kapansin-pansing makakaapekto sa mga nagbabayad ng buwis sa pasulong. Ang mga kapansin-pansing katangian ng RA. No. 11,976. Ang mga pangunahing tampok ay ang mga sumusunod. 1. Pag-uuri ng mga nagbabayad ng buwis sa maliit, katamtaman, at malaki na may mga espesyal na konsesyon para sa maliliit at maliliit na nagbabayad ng buwis, ibig sabihin, maksimum na 2 pahina para sa mga income tax return, pinababang mga parusa. 2. Elektroniko o manu-manong pag-file ng mga pagbabalik at pagbabayad ng mga buwis sa Bureau of Internal Revenue, o sa pamamagitan ng anumang awtorisadong ahente ng bangko o awtorisadong tagapagbigay ng software ng buwis. 3. Pag-aalis ng pangangailangan na ibabawas, withhold ang buwis sa mga pagbabayad sa kita at remit sa BIR para sa deductibility ng mga pagbabayad sa kita upang mag-apply. 4. Ang pag-withhold ng mga buwis na ilalapat kapag ang mga pagbabayad sa kita ay maaaring bayaran. 5. Pagpapataw ng Value Added Tax, VAT, sa mga serbisyong ibabatay sa kabuoang benta. 6. Kinakailangang mag-issue ng VAT invoice para sa bawat pagbebenta ng mga produkto at serbisyo. 7. Paggamit ng isang VAT invoice upang patunayan ang input VAT claim mula sa mga pagbili ng mga produkto at serbisyo. 8. Pag-uuri ng mga claim sa refund ng VAT sa mababa, katamtaman, at mataas ang panganib. 9. Batay sa buwis ng mga porsyentong buwis na ipinataw sa ilalim ng mga sumusunod na seksyon ng NIRC na nakabatay na ngayon sa mga kabuoang benta, hindi na sa mga kabuoang resibo, o sa halagang sinisingil, hindi na halagang binayaran, o sa mga kabuoang benta o kita, hindi na gross sales, resibo, o kita. 10. I-refund ang mga claim sa mga maling pagbabayad na buwis na aaksyonan ng BIR sa loob ng 180 araw mula sa pagsusumit ng kumpletong mga dokumento at pag-apela sa Court of Tax Appeals na gagawin sa loob ng 30 araw mula sa pagtanggap ng desisyon o mula sa pag-expire ng 180 araw na panahon. 11. Aplikasyon para sa pagpaparehistro sa naaangkop na Revenue District Office na gagawin ng manu-mano o elektroniko. 12. Hindi kinakailangan ng estilo ng negosyo sa mga kinakailangan sa pag-invoice at pagpaparehistro ng VAT. 13. Pag-alis ng taunang registration fee na kinakailangan na 500 pesos or 500 peso. 14.
Ang pagkansela ng pagpaparehistro ng BIR sa pamamagitan lamang ng manual o electronic na pag-file ng aplikasyon para sa pareho. Pagpapanatili ng mga aklat sa loob ng 5 taon. Ang Implementing Rules and Regulations, IRR, ng Ease of Paying Taxes Act ay dapat ipahayag sa loob ng 90 araw ng kalendaryo mula sa bisa ng batas pagkatapos ng nararapat na konsultasyon sa pagitan ng kalihim ng pananalapi, koanihan ng panloob na kita, at pribadong sektor. Ang batas ay magkakabisa 15 araw pagkatapos nitong mailathala sa opisyal na pahayagan o sa isang pahayagan na may pangkalahatang sirkulasyon. Ang mga nagbabayad ng buwis ay binibigyan ng 6 na buwan mula sa bisa ng IRR upang sumunod sa mga pagbabago sa VAT at porsyento ng mga buwis. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.